mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano pong dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tulad niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Sumugot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawan, at kami, ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpapaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa Apo. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalat ng tali na kanyang panyawa. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamali, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagkatapos po ng misa, may isang tao na lumapit sa pari. Sabi nung lalaki, sabi niya, wala niyo, Father. Talagang ako'y na-touch sa inyong homily. Sabi ng pare, ay salamat naman. Pasalamat ka lang, wala sumunod yung wala niyo. Kasi parang may sakit sa tenga. Ay, sorry po, Father. Kaya dahil na-inspire po ako sa inyong homily, nung collection po, naglagay po ako ng 1,000 dirhams doon sa buslog. Sabi ng pare, walang Diyo! Ang laki! Tapos na po. Mga kapatid, dahil Gaudete Sunday, linggo ng Gaudete ngayon, ay yun nga po, linggo ng pagsasaya. Sapagkat malapit na po yung ating selebrasyon ng pagdating ng Panginoon. Po, malapit na ang Kapaskuhan. Kaya, bawal po ang malungkot sa araw na ito. Nais ko pong ibahagi ang 3 tanong para sa ating pagninilay sa linggong ito. Sapagkat niyaya tayo ng ating mga pagbasa ng maganap. Una, ano ang nagpapasaya sa atin? Tanong niya ako sa katabi, ano nagpapasaya sa iyo? Ano nga ba? Marami. Ano? Maraming nagpapasaya sa atin at iba't iba. Ano po? Sabi ng isang magaling na preacher, sabi niya, 3 bagay na nagbibigay ng ganap o saya sa tao. Una, sabi niya, if you have someone to love. Oh, ayun. And being in love. Pakikita nga yung katabi. May someone po ba yan? Oh, may someone ba? Alam natin na tayo'y nagaganap at tunay na nagaganap pa nagpapahal sa atin. Yung mga magulang, magtataka sila na hindi na nung kumakanta yung kanilang anak. Pero isang araw, habang nililigo, kumakanta. Hindi naman naglilinis ng bahay. Pero naglilinis ng bahay isang araw at kumakanta pa. Dahil may nagmamahal at nagmamahal siya. Okay?
Pero mayroong iba na pinagtagpo. Pakitingnan niya yan, hindi kinadhana ang tao niya. Tagpo, nagtadhana. Kaya sabi ng magaling na preacher, a person is joyful, okay? Joyful. Or rejoicing Love, if he or joyful. she has someone to love. And he or she is being loved. Pangalawang dahilan, sabi niya, if there is something to do, or if you have something to do. Pag may, palagay mo, pag ikaw ay may purpose sa buhay, sapagkat pag ikay may ginagawa, ay makikita mo yung iyong kahalagahan. You are being valued. Ano? Kaya natutuwa ka. Sapagkat nakikita mo, ikaw ay importante. Okay? Sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, of course, kunya dito sa ating parokya. Pangatlo po ay sabi ng magaling na preacher ay if you have something to hope for. Tulad ngayong Pasko, anong inaasahan natin? Okay, siyempre, excited tayo. Dahil darating ang Pasko, umaasa tayong may regalo. Okay? At siyempre, alam natin na alipagdasal po natin pala na may magbibigay ng regalo sa atin. Pero lagi tayong nare-remind na yung motto ng mga boxers. Ako may It is natanggap better na to ng give ko. than to receive. Hindi pera. Okay? Bag. So, yun yung Napakagandang nagpapasaya. bag. Sabi ng isang preacher. Kaya ano kaya ang nagpapasaya sa atin? Okay? At kanya-kanya tayong dahilan. Pangalawa, ano po ang sitwasyon natin ngayon? Sa sitwasyon ba natin ngayon, pwede po ba tayo maging masaya? Sa dami ng giyera na nangyayari sa mundo, sasaya ba tayo? Sa dami ng nangyayari sa ating pamilya, magagalak ba tayo? Kung iniwan ka ng boyfriend mo, pwede ka bang maging masaya? Hindi. Buti nga may boyfriend. Or, marami pa, kung wala kang trabaho ngayon, or inalis ka sa trabaho, pwede mo maging masaya. Hindi. Paano Or, maging masaya? Wala kung pang ang presidente at ang vice-presidente ay nag-aaway-aaway, maging masaya ba tayo? Or ang kongreso, wala nang ginagawa, kung yung mag-imbestiga, sasaya ba tayo? Ay, sa kanila lang pala yun, hindi wala sa akin. Nakakaipan din tayo. Yung tanong, pwede ba tayong maging masaya sa sitwasyon na kung saan, tulad ng ating binasa kanina, ang sitwasyon na parang wala tayong pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sa panahon ng kabiguan, sa harap ng pag-aalinlangan. Pwede ba tayong maging masaya? Sa unang pagbasa, inibitahan ni Propeta Sophonias na maging masaya ang bayan ng Israel sa gitna ng krisis ng kanilang bayan sapagkat aalisin na ito at darating ang Panginoong Diyos. Narinig natin ang ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Filipos. Sabi niya, magsaya kayo. Uulitin ko, magsaya kayo, maging magalak. Alam niyo kung nasaan si San Pablo? Sabi ng mga eksperto sa Biblia, siya ay nasa bilangguan nung isinulat niya ang liham na ito para sa mga taga-Filipinos. Taga-Filipos pala. Okay? Kaya pwede pala maging masaya. Sapagkat para kay San Pablo, ang nagbibigay ng masaya ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Sapagkat pag may Diyos, araw-araw ay masaya. Amen? Amen. Pangatlo, ano ang turo ni San Juan Bautista sa araw nito, sa libong ito, na parang upang tayo ay maging masaya? Narinig natin sa ating Ebanghelyo, 3 bagay. Una, sabi niya ay, sa
Sapagkat tinanong siya ng mga publikano, ano pong una, kung gayon, ano pong dapat namin gawin? Sabi niya, kung mayroon kang 2 barog, bigyan mo ng isa ang wala. Kung may pagkain ka, bibigyan mo rin. Ano po? Mga kapatid, hindi po asawa ang sinasabi ni San Juan Bautista. Pag may 2 kayong asawa, ibibigay niyo isa, hindi po. Okay, sabi niya, parang, or pagkain. Ano po? Ibig sabihin, magkawang gawa. Yes. Kung ano ang meron, Hallelujah. tayo ay magkawang gawa. Tumulong. Yan ang tumabibigay ng tunay na kagalakan. Ang magbigay, okay, sa mga nangangailangan. Pangalawa po, sabi ng mga tinanong ng publikano sa kanya, ano po na ang dapat namin gawin? Sabi niya ay huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Maging tapat. Ano po? Alam natin doon sa ating bayan ang mga naniningil ng buwis, sobra-sobra. Ano po? At alam natin yan. Pero ito yung message sa kanila at mensahe rin po sa atin. Sa ating buhay ay kailangan natin ay maging tapat. At hindi lamang sa mga naniningil ng buwis, kasama yung mga may asawa. Ulitin ko po, maging tapat yung may mga asawa. Sino pong may mga asawa dito? Pakitaas po yung kanilang mga kanang kilay. Kasi yung iba mahihiya. Pangatlo po, ang tanong sa mga tanong ng mga sundalo, ganun din. Ang sagot ni San Juan Bautista, huwag kayong maghihingi kanino sa pamamagitan ng pamimigit. Okay, mangingikid, ibig sabihin. O ng pagpaparatang ng di totoo. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa katotohanan. Po? So ito ang mensahe ni San Juan Bautista sa araw nito. Upang tayo ay maging masaya, punong-puno ng kagalakan, ay una, magkawang gawa. Pangalawa, maging tapat sa ating buhay. At pangatlo, ay mamuhay sa katotohanan. Amen. Amen. Magsitayo po sila.